kinalaman ko ba sa nangyari kanina? Mas naniniwala ka ba sa baliw na Benedict na yun kaysa sa akin? Bakit hindi mo wala po siya kinausap para maniwala po siya sa inyo? Benedict, sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na nga sumugod kay Scarlett. Dilim kasi yung paningin ko sa galit. Dito ko gusto na pagdusahan ni Scarlett lahat ng kasalanan niya. Kung gusto mo talagang makulong si Scarlett, kaya ko gumawa ng paraan. Sofina po, sinampahan po kayo ng kaso. May nag-match yung paggamit ni Rose ng telepono sa taong tinatawagan at nakita na kay Scarlett nakarehistro ang number. Tito Jonas, sabi po ni Mami wala naman po siyang kasalanan, di ba? Jonas, madali lang ang problemang to. Walang dahilan para mag-alala tayo. Sana nga, Scarlett. Para naman kay Catherine. Kailangan pong lumabas yung katotohanan eh. At lalabas lang rin po yun. Kung makakaharap ko po si Scarlett, si Benedict po ang magdadala sa kanya dito. Inatake ka sa puso. At sa tingin ko, hindi mo siya dapat gawing biro. Diaz, sana walang ibang makakalam nito. Hoy, ano yung pinapakailaman mo dyan? Kung nagugutom ka, huwag kang maghanap sa basura. Alam nyo, hindi basura ang tingin ko sa mga to. Ang naiisip ko, pera to. Dahil pwede natin ito pagkakitaan. I'll give it to you straight. Swerte ka na survive mo yung heart attack mo. Kung hindi maagapan, your next attack might be your last. Dapat ayusin ko na ang lahat para kay Catherine. Lahat ng pwede kong gawin para maging maayos yung buhay niya. Bago pa mauli yung lahat. Oh, gabi na. Pasok na kayo sa mga selda nyo. Sige, pasok. Sa'yo galing to, no? Siguro may lason to. Po, hindi ko naman po kayo lalasunin. Kasama ko pa nga si Mayore nung ginawa namin yan. Kainin niyo na yan. Alam ko naman gutom na kayo. Alam mo, magkasama kami ni Isabel gumawa nito. Masarap to. Alam niyo, treat ko na yan sa inyo ngayon. Sa susunod din na kayo magbayad. Pero hindi sa akin, sa inyo din. Kasi gusto ko sana magkaroon kayo ng hanap buhay dito sa loob ng kulungan. Sige po. Isabel. Ito po, tikman niyo po. Kuha pa kayo. Baka gusto niyo pa. Ang dami pa. Jonas, mauna na ako sa sasakyan. Please lang, tapusin na natin ang problemang to, ha? Ayoko na pag-usapan pa si Isabel. Sige, tatawag ako na sa attorney para sabihin sa kanya na doon na tayo magkita sa Hall of Justice. Okay. Catherine? Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Hindi na po muna ako papasok. Ayaw ko po muna. Hindi ko pa po kaya. Ha? Eh, sayang naman yung isang taon. Bakit pa po ako papasok sa school? Wala naman po ako naiintindihan. Sa mga issues na po ito eh, hindi na po ako makapag-concentrate. Baka naman po nakakalimutan niyo po na bata pa rin po ako. Nahihirapan pa rin po ako mag-adjust. Catherine, sana sinabi mo sa akin para nakahingi tayo ng tulong. Baka mamaya kailangan mo na ng tutor. Jonas! Wag na. Ayoko naman pilitin pa natin si Catherine. At isa pa, tama naman siya eh. Tapusin na muna natin lahat ng problema natin. Seryoso ka ba, Scarlett? Sa ginagawa mong yan, parang sinisira mo na yung kinabukasan ng bata. Pwede naman siyang bumalik next year, ah. Malay mo, nasa States na tayo nun. So, hahayaan na lang natin na ganito.
Nakapag-decide na si Catherine. Ayoko naman pilitin yung bata. Halika na. Baka maliit pa tayo sa lakad natin. Sunod na. Catherine, pag ganito dapat sinasabi mo sa akin. Para nagagawa natin ng paraan. Hindi yung ganito. Basta mo nalang kakalimutan. Wala naman pong masamang kalimutan po yung mga importanteng bagay, di ba? Kasi katulad niyo po, kinalimutan niyo po yung mga importanteng tao sa buhay ko. Katulad ni nanay. Kaya wala po akong nakikitang masama sa ginawa ko. Isabel, ano? Ready ka na ba? Ready na bang humarap sa piskal? Basta sabihin mo lang lahat ng mga nangyari sa'yo. Tapos si attorney nang bahala sa ibang ebidensya. Alam ko na ang sasabihin ko. Halika na, let's go. Andun na sila sa loob. May problema ba? Alam mo, kasalanan mo rin naman kung bakit mo inabot to. Kasi wala ka na ngang alam, mahirap ka na, mangmang ka pa. Hindi na kaya dito. Hindi na ito mauulit. Hindi na talaga mauulit, Isabel. Sa katunayan nga, may sorpresa ako sa'yo. Solusyon sa problema mo. Tatapusin ko ng paghihirap mo, Isabel. Gagal ang buhay ng pamilya ko sa labas kung gagawin ko to. Mabubuhay lang sila kung mamamatay ka na. Makakaharap ko na naman yung taong ilang beses akong pinapatay. Alam mo, gusto ko na nga gumanti eh. Kaso, naiisip ko mas mabibigyan ng hustisya ang lahat ng kasalanan niya kung susunod ako sa batas. Pero sana, makita ng batas ang katotohanan. Isabel, pwede wag mo muna isipin yung mga ganyang bagay. Importante mag-focus ka muna sa kaso mo. Dahil mamaya, iba na ang address ni Scarlett. Ilalagay na siya sa city jail. Kaya na. Sorry. Bakit hindi tinanggap ng piskal ang pagsampa natin ng kaso? Eh malinaw naman na sa kanya nanggaling trace nung tawag. Tigas talaga yung statement ng Rose na yun eh. Alam mo, mas pipiliin pa niya talaga na siya na lang makasuhan. Pero under oath siya. Dapat nagsasabi siya ng totoo. Bakit siya nagsisinungaling? Piniresearch ko yung Rose na yan. Pero wala talaga eh. Malamang professional yung babaeng yan. Ang dami nakapatong na kaso sa kanya. Alam mo kung tutuusin. Hindi ko... Attorney, ano ba? Hanggang ganito na lang ba? Wala tayong gagawin? Naipilit kasi na hindi daw mapapatunayan si Scarlett nga ang kausap ni Rose kahit na phone number niya ang ginamit. So ganun lang yun. Sana sinabi mo na lang sa amin kaagad para hindi tayo nagmukhang tanga. Sabi ko naman sa'yo, Isabel, wala akong kasalanan. Focus ako sa kasal namin ni Jonas at hindi sa isang taong katulad mo. At gusto ko lang din paalam sa'yo. Singsing na alas ang gusto kong isuot, hindi bracelet ng isang katulad mong kriminal. Sinungaling ka talaga! Malinaw pa sa sikat ng araw ang pagkakasabi ni Rose sa pangalan mo na ikaw ang gusto magpapatay sa akin. Nagdesisyon na ang piskal. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Wala kang ebidensya sa mga bintang mo sa akin. Meron sana, si Pining. Pero ikaw mismo ang nagpapatay sa kanya, di ba? Talaga? Naku, sayang, no? Walang naniniwala sa'yo. Kasi alam mo, ang isang kriminal na katulad mo, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Ikaw ang kriminal! Kaya aminin mo na lang kasi yung kasalanan mo! Isabel, mahirap naman atang umamin sa isang kasalanan na hindi ko namang ginawa. Di ba yun din ang ginawa niyo sa akin? Binibintang niyo sa akin ang kasalanan na hindi ko namang ginawa. Magkaiba tayo, Isabel. Ikaw huli ka sa akto, pero itinatanggi mo pa. Ako, puro ka lang bintang. Yun ang ginagawa mo! Wait ka na! Huwag mo ko subukan dito! Scarlett, tama na yan. Tapos na eh. Huwag natin pag-usapan. Tsaka di ba may asikasuhin pa tayo? Oo nga pala, Jonas. Asikasuhin pa namin yung kasal namin ni Jonas eh.
Sayang, imbitahin sana kita kaso... Ay, ang ganda mo, Insan. Dapat lang. Pangalawang kasal ko na to. Kaya everything has to be perfect. Alam mo, Insan, naalala ko lang. Hindi ba malas magsukat ng gown bago ang kasal? Baka daw hindi matuloy. Pwede ba, Patring? Tumahimik ka na nga. Ang dami mong pamahiin. Gusto ko lang naman makita yung itsura ko sa araw mismo ng kasal ko kung maganda ba yung damit para sa akin. Tsaka, malay ko, kung kailangan ko pa mag-diet, kailangan pa i-adjust ang damit na to, di ba? Sinasabi ko lang naman. Yes, boss. Ilagay niyo na. Hindi na rin mahalata yun. Let's go. Yung pinapalakad kong search warrant ng 1 linggo, maayos na ba? Best wishes, Scarlett. Uy, Catherine! Andito ka na pala. Halika na, kanina pa kita hinahanap. Wala ka daw sa kwarto mo kagabi. Saan ka ba nanggaling? With friends. Naboboard po kasi ako dito eh. Alam mo naman araw ng kasal namin ngayon, di ba? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nagbihis ka nga. Tingnan mo naman yung itsura mo. Matutuloy naman po yung kasal niyo kahit wala po ako, di ba? Nagdadrama ka? Kasal ko ngayon, hindi sa'yo. Sorry po. Ayoko naman po talagang sarain po yung araw niyo eh. Sayang pa naman po. Ganda pa naman po ng ayos niyo. Ganda-ganda niyo pa naman po ngayon. Huwag mo akong pinagbobobola. I'm not kidding. I just hope na maging masaya po kayong dalawa. Despite sa lahat po na nangyari sa atin. You and Tito Jonas. Sana lang maging masaya na rin ako. Gusto ko na makalimutan yung lahat. Pati niya si nanay. Alam mo, hindi mawala sa isip ko yan, demonyang Scarlett na yan. Alam ko nagsasaya siya ngayon sa paghahanda sa kasal niya. Di ba? May plano na ako. Benedict, alam ko yan nasa isip ko. At alam ko hindi maganda yan. Huwag mo na yan itutuloy. O tapos, may naisip ka bang ibang paraan? Kasi ako, meron ako 1,000 paraan para matapos ang kasamaan ng babaeng yun. Alam ko naman kaya mong gawin yun. Hindi sa kaya kong gawin. Ito ang kailangan natin gawin. Pagpalagay natin na nasa mali lahat ng mga paraan ko. Pero sa puntong ito, isang pagkakamali rin ang kailangan mangyari para mailagay ang lahat sa tama.
Hindi ako papayag, Benedict. Pumasok ako sa kulungan na to na malinis ang konsensya ko. Gusto ko makalabas ako na malinis pa rin ako. Tapos ano, hihintayin pa natin na... Sinabi na ngang hindi eh. Huwag mo na sanang ulitin ang pagkakamali mo nung huli kang sumugod kay Scarlett. Dahil posibleng madamay din yung anak ko. Sana ngayon naman, sundin mo naman ako. Ganda mo ngayon, pinsan! Mami, bakit hindi puli mo yung bridal car? May lakad kasi kami ng Tito Jonas mo pagkatapos ng reception. May iwan po ako? Hindi ka pwedeng sumama dun. Honeymoon namin yun. Si Patty na lang bahala sa'yo. This is it! Congrats, pinsan! Sige na, wag mo na akong lapitan. Akin na yan. Baka masira pa yung makeup ko eh. Isabay mo na si Catherine, ha? Bahala. Ayusin mo natin. Hindi ka na. Hindi ako pwede maliit. Dali. Pare, may pagkakataon ka pa tumakas, ha? Pag umatras ka naman ngayon, wala namang huhusga sa'yo, eh. Alam naman natin lahat kung ano yung ugali ni Scarlett, eh. Diaz, itutuloy ko yung kasal. Hindi ko pwedeng iwan si Catherine mag-isa. Catherine na naman. Paano naman yung sarili mong kaligayahan? Kapag tinuloy ko yung kasal, magiging masaya ako. Ha? Paano? Kasi napapasaya ko yung taong totoong mahal ko. Si Isabel. At wala namang ibang gusto si Isabel kundi maging maayos yung kalagayan ni Catherine. Eh, sige pare. Bahala ka. Dali lang. Sana, Jonas, may mangyaring maganda sa gagawin mo. Catherine! Catherine? Catherine, sandali lang. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kasi inintindi mo yung mga naging desisyon namin ng mami mo. Pero bago ako sumumpa sa mami mo, gusto ko sa'yo na muna. Alam ko maraming adjustments yung mangyayari, lalo na para sa'yo. Pinapangako ko, simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. At gagawin ko ang lahat para magampanan ko ang pagiging daddy para sa'yo. Salamat po. Hello, Patty. Kumusta dyan? Siguraduhin mo lang na walang problema, ha? Ayoko ng sakit sa ulo. Good.
Simula sa araw na to, it will just be my husband, Jonas, at ang anak ko, si Catherine, at syempre ako, ang nag-iisang asawa at ina. Simula ngayon, tayo na lang. Wala nang pwedeng manggulo sa atin. Ano? Handa ka na ba? Oo na yung desisyon ko. Nalatrasan ko. Alam ko naman lahat ng ginagawa mo para kay Isabel tsaka para kay Catherine eh. Martir ka rin eh, no, pare? Sana lang tama yung ginagawa mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa kong mali kay Isabel, ito siguro yung paraan ko para makabawi. Scarlett Mercado, may search warrant kami laban sa'yo. Ben, search the vehicle. Officer! Ano ba yan? Bakit ba ginugulo yung kasal ko? Anong kailangan niyo? Sir! Positive! Tara, sumama ka dito. Barel! Bakit may mga baril dyan? Saan galing yan? Ma'am, ang mga baril ba na yan may malisensya ba yan? Ano ko nagkaroon ng baril dyan? Hindi naman sa akin yan, ah! Scarlett Mercado, you are under arrest of illegal possession of firearms. You have the right to remain silent or... Tumahimik ka! Hindi sa akin yan! Paano naman ako magkakaroon ng baril dyan? Ano ba to? Ang nagugulo kayo sa kasal ko! Umalis na kayo dito! Sumama ka na sa amin. Kitang-kita naman yung ebidensya, di ba? Hindi nga sa akin yan eh! Ba't ako sasama sa inyo? Ano po? Mga walang iya kayo! Umalis na kayo dito! Ma'am, sumama na ho kayo sa amin nang hindi na tayo magkahiyaan pa dito. Isabel, ihanda mo na yung sahig na tutulugan ni Scarlett. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Dahil paparating na siya dyan. Ha? Ano? Tinadampot na si Scarlett ng mga pulis dito. Nakita may dalang baril si Scarlett, labag sa batas yun, di ba? Naiintindihan mo pa ang karapatan mo na sinabi ko sa'yo? Mapapahiya lang kayo dito eh! Pinagbibintangan nyo lang ako eh! Umalis na kayo! Pwede ba? Scarlett! Kung saan nangyayari dito? Tito Jonas, anong nangyayari? Jonas, pwede ba paalisin mo na sila? Ginugulo nila yung kasal natin eh! Scarlett Mercado, you are under arrest for illegal possession of firearms. Labag din naman sa batas yung ginawa mo. Alam kong ikaw ang nagplanta nun. Eh, di ba, Isabel, huwag ka na magalit. Maging masaya ka na lang sa nangyari. Di ako katulad mo na pwede maging santa sa mga taong gusto kang mamatay. Ako ito. Ito lang ang paraan na alam ko. Kaya sana, tanggapin mo na to. Wala kayong karapatan gawin sa akin to! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Gusto mo siya makita sa loob ng isolation room para makita mo yung paghihirap ng gagang yun. Eh, mabuti pa, sumama ka sa amin. Hindi! Hindi!
pa, Ate. Natatakot po ako. Baka kung ano pong mangyari kay Mami. Wala naman po kasalanan si Mami, di ba? Hindi ako susuko sa inyo! Wala niya kayo! Bayaran ng mga pulis na yan! Ididiin nila ako para makulong ako! Tito? Okay lang ba kayo? Tito? Tito, ano nangyari sa'yo? Tito Jonas?